napagtanto or na-realize ko na kahit na marami ka palang nagawang kabutihan, like for example sa sasakyan na lang, lahat ng request or demand, yung napagbigyan mo ng mahabang panahon, tapos dumating yung time na talagang hindi mo na pwedeng ipagamit yung sasakyan, magiging masama ka na. So lahat yun, wash out. Lahat ng kabutihan ginawa mo, mawawala. Okay, thank you. Sticker boss. Naiiwan dun sa bag ko eh. Lang. Di bale, meron pa ako ipapakarwash doon, yung motor ko na. Hindi pwede yan. Bawi ako pagbalik. Ang dumi. Ang alam ko guys, yung paggagrasa, dito yan banda is nilalagay sa mga ganito. Dito yan lang, no? Sa mga ganito, yung mga dugtungan. Nakakalungkot lang dahil syempre naka-schedule na to kay Airpat. Siguro yung Airpat ko nagtampo sa akin dahil nga gabi na. Hapon na ako nagsabi na hindi natuloy ang L300 sa biyaheng Batangas kasi. Good morning. So for today's video, delivery muna tayo ngayon guys. Dahil araw ng Sabado, Saturday kailangan alalayan ko rin yung business na sinimulan ngayon ni Mrs. which is matagal na. So mga parcel na pabulinaw, mga damit na in-order ng mga taga Barangay Diway, Bulinaw, Pangasinan, di-deliver ko muna ngayon sa JNT. So double purpose ang lakad ko ngayon guys dahil si Sergeant, itong L300 natin, kailangan ng lagyan talaga ng grasa yung ilalim, yung mga pedals, kailangan ko pa-check. Halos na kasi to 14 months na sa amin si Sergeant. Yun nga lang, gamit na gamit. So siyempre pag ang sasakyan gamit na gamit, malalayo ang biyahe, yung mga stock na gulong neto, stock na preno, mabilis mapudpod. So kahapon, ayan yung mga ririnig nyo, sinubukan kong isprayan ng lubricant yan, kaso ganun pa rin. Baka meron lang kailangan i-calibrate. So dadalhin ko ngayon sa kasa dito lang sa malapit sa may Petron kasi meron naman silang service service center. Nakakalungkot lang dahil syempre naka-schedule na to kay Airpat. Siguro yung Airpat ko nagtampo sa akin dahil nga gabi na. Hapon na ako nagsabi na hindi natuloy ang L300 sa biyaheng Batangas kasi kaysa naman isugal ko yung magiging pasahero, alanganin kasi syempre yung gulong, pudpod, yung preno, may time na parang hindi balance yung kapit. Ito pinilit ko kahapon ibiyahe sa Nabotas, yun nga lang hindi na ako nakapag-vlog kahapon. Pinilit kong ibiyahe sa Nabotas, ihatid yung payroll ng tao, dalhin yung malaking compressor kasi may mga part na painting works doon na kailangan naka-spray. So pinilit ko, pero alalay yung aking paganda. Siyempre Batangas more than 180 kilometers yun, malayo, tapos ilalagyan ng tao. So, siyempre kung ako nga driver kinabahan, si Mrs. kinabahan din, kaya alas 5 siguro or alas 6 yan nagsabi na si Mrs. na cancel na lang yung lakad ng L300 para makapaghanap ka ng pamalit. Mahaba pa naman oras kasi alas 2 ng madaling araw yung biyahe. So hindi naman natin maiwasan na magtampo yung isang ama. Siyempre tatay yan. Wala tayong magagawa doon. Aanin ko naman yung kita ng sasakyan kung matapat naman at malagay sa disgrasya yung aking mga pasahero, diba? So safety first. Kaya sa akin, di bali nang magtampo, sumamalo ng tatay ko, at least marami namang taong masisave ang buhay. So, check natin mamaya after ng JNT car wash, tapos car wash punta ng kasa, pa-check natin lahat. Kailangan na mag-replace ng preno, palit na rin tayo ng preno. Kung kaya pa ng budget, palit na rin tayo ng gulong. Right. Napagtanto or na-realize ko na
kahit na marami ka palang nagawang kabutihan, like for example sa sasakyan na lang, lahat ng request or demand, yung napagbigyan mo ng mahabang panahon, tapos dumating yung time na talagang hindi mo na pwedeng ipagamit yung sasakyan, magiging masama ka na. So lahat yun, wash out. Lahat ng kabutihan ginawa mo, mawawala yun. So magiging masama ka na ulit. Diba? Ako kasi yung tao na hindi mahirap kausap, which is kumikita. Oo, may renta, pero hindi naman ganun kalaki compare sa ibang mga nagpaparenta talaga ng van. Iba nga yan, magpaparent 4,000, 3,000 per day, ganun. So depende pa yan sa milyahe, depende pa yan, maraming terms and condition na dapat maging yung pabor sa driver, sa may-ari ng sasakyan, at pabor din sa magre-renta. Sa akin hindi ko ginawa yun kasi mostly halos pamilya ko ang gumagamit, company ng tatay ko gumagamit. Never ako nag-demand kahit na mag-exceed ng oras, may overtime pa dyan, gamitin sasakyan kahit saan. Hindi na ako nag-other charges. Siyempre kaya nga tayo kumuha ng L300, kaya kami kumuha ng L300 ni Mrs. para gamitin sa negosyo, pang dagdag extra income. So hindi naman pwedeng laging di ba? Yung ilibre mo na lahat. So sana maunawaan nyo ng pamilya ko, kumakahanak ko. Kayo ba, na-experience nyo rin yung ganito, yung ilang beses kayong nagbigay, lahat ng pabor? Nag-iisang sasakyan lang namin to ni Mrs. Kinikita naman namin dito sa company ni Airpat. Sabihin na natin yung totoo, yung company ni Airpat. Napupunta lang din naman lahat sa sasakyan. O maintenance, pandagdag konti sa monthly, pero siyempre ang lalayo ng biyahe na ito. Ang lakas kumain ng milyahe. Every 5,000 to 6,000 kilometers sa araw-araw na biyahe, sumusunog ng langis, preno, gulong. Yun yung mga bagay na dapat natin i-consider pag may sasakyan tayo. Hindi pwedeng gamit lang kasi ng gamit. Kasi pagka gamitan tayo ng gamit, hindi tayo naglalaan ng budget pang maintenance. Yung brand new mong sasakyan, magmumukhang 10 years na yan. Wala pang 1 taon pero mukha ng 10 taon sa'yo. So ayoko namang mangyari sa amin yun. 1,000. 1,000 yan? Thank you, bossing. Nakapagpa-refill na tayo ng diesel. Balik tayo JNT siyempre. Tutulin ng iba, ayaw magbigay. Sarap na sila sa pagmamaneho kasi matulin. Kahit alam nilang may umaatras, ayaw talaga nilang magminor. Taas oh. So pasok muna ako sa loob guys. JNT muna natin. So ayun guys, deliver na tayo doon sa mga parcel na nila Maring Leia puntang D-Way. Tapos nangingin na rin ako ng pouch. So shout out JNT. More parcel to come pa dahil marami pa kami ipapadala sa inyo. So binigyan nila ako 3 large, 3 medium, tsaka 3 small. Doon na tayo sa car wash naman. Hey, let's go. Alright. Boss, okay lang hindi ko natanggalin yung mga gamit sa harap? Mga sticker dyan, boss. Boss? Okay lang hindi ko tanggalin yung mga gamit sa harap? Oo, okay lang, boss. Mapupunasan kaya? Punasan na lang yan, tapos ibaba na lang yan sa upuan. Alam mo na sa upuan. Oo, sige. Tsaka po namin ibabalik pag ano. Okay, thank you. Mga sticker, boss. Naiiwan dun sa bag ko eh. Lang. Di bale, meron pa ako ipapakarwash doon yung motor ko Ay, hindi na. pwede yan. Bawi ako pagbalik. Di ba? Sayang wala akong dalang sticker na Magal sa travel vlog. Siguro dito na lang. Pagdating ko, hinugasan agad nila. Tingnan nyo na may itsura ni Sergeant oh. Parang pinabayaan.
Oh, tingnan nyo naman yung loob guys, oh. Pero pinakisuyo ko kay boss yan para malinisan na rin yung loob. Bago gusto mo tsinelas boss, ayun na lang yan. Oo, kaya Adidas. So mamaya kikinang na yan guys. Yun oh. Tapos na guys, linis na ulit guys. Oh, diba? Check natin yung loob. Ay, ang linis. Puting-putim. Puting-putim. Ang bango. Ang bango ng ginagawa ng pamunas ha. Pero ito, syempre bababa ako to kasi magkakarambolan to dito. Diba, hindi na kaya magpa-maintenance dun sa mechanic. Pwede magpagrasa? Magamit ako dala. Oo. Meron ako. May grasa din ako. Oo nga. Grasa boss. Grasa? Oo. Lalim. Wala ang grasa. Walang flavor eh. May grasa ako, tsaka baril. Ha? May grease gun ako, tsaka may grasa din ako. Subukan niya sa'yo. Sige. Pasok ka. Ayos. Kasi malulungkot ako pagka bigo ko rito. So yun guys, nandito na ako sa Petron. So may dala akong grasa, grease gun. Kaso yung grasa na wala. Okay, confirm ko muna kay Tito Rodel. Nai-ready na siya para iangat. So itong grease gun ko guys, binili ko lang to sa Andiman. Nakalimutan ko yung presyo, siguro nasaan. Ay ito, nandito. Ayun o, 759 lang. Ito yung itsura niya. Kung sakaling hindi sumagot ng tao ko boss, pwede, may mabibilan tayong grasa. Meron na. Sige. Bili na lang ng grasa. Wala eh. Hindi matawagan eh. Naangat na guys. Mukhang kailangan na rin pala i-underwash ng ilalim guys, oh. Ayun, oh. Ang dumi. Ito ang sarapan pagka dito ka nagpapa-maintenance sa mga gantong shop. Nasisilip mo yung yung mga gagalawin ng mga mechanic. Unlike sa kasa talaga, wala. Restricted, bawal pumunta dun sa service area nila. Ayun, ina-assemble na ni Manong yung ating baril. Pero di yan baril na nakakamatay. Baril na pampadulas. Ang alam ko guys, yung paggagrasa, dito yan banda is nilalagay sa mga ganito. Dito yan lang, no? Sa mga ganito, yung mga dugtungan. Bumili na kasi ako ng ganyan kasi usually may mga shop ako napupuntahan na minsan sirado yung gamit nila. So ako nagre-ready na para if ever. So hindi tayo ma-aberya, 'di ba? Para di sayang yung mga lakad. At least gamit mo pa rin naman 'yan. So kasino ba naman 'yan na magpundar ka ng sarili mong gamit para naman sa sasakyan mo, 'di ba? So mga ganito yan guys, nilulusot. Yun, yung mga ganyan, no. Kita ba? Yan eh. Alam ko dyan yan. Mga ganito, yan. Mga ball joint, cross joint, tie rod. Yan yung mga kumakain ng grasa. Yung mga malalakas kumonsumo ng grasa. Tapos mayroon tayo dito yung mga may mga joints. So yun guys, tapos nang grasahan yung mga pangilalim ni Sergeant. So patapos na tayo dito sa step na to. Next assignment natin ay ipang-grocery si Mrs. Right. Tinantay ko yung chat niya. Thank you. So tapos na tayo guys sa pagpapagrasa, pagpapa-calibrate ng mga preno. So hindi na ako nakapag-vlog ng gusto kanina kasi naghahang yung GoPro ko. Ewan ko baka
it's a sign na kailangan na mag-upgrade.